Yo, yo, what's up mga kabuting-ting? Yan good morning sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan dito tayo ngayon sa Barangay Nahaong at dito tayo ngayon maghanap buhay or maghanap ng customer dahil wala tayong home service. At actually mga kabuting-ting, meron na akong nahanap. Ayan o. Yan. Kaway mo na dyan, boss. So ayan, bali susundan lang natin at ito si kuya dahil sa anak niya daw. Kanina pa kasi ako naglilibot mga kabuting-ting. Pero mayroon na akong nagawa kanina pero hindi ko nabidyuhan. So ayan, sundan lang natin ito si kuya. O ayan, sunod lang tayo dito. Washing machine daw mga kabuting-ting. Daw lang ha kasi hindi pa naman natin nalaman or nakita. Shout out sa lahat ng taga Nahaong. Especially to my classmate. Senior citizen sa Nahaong. I-vlog mo naman yan. So ayan, ito yung bahay nila mga kabuting-ting. Oh, libre tingin kung magkasundo. Uy, ibalik dyan. Paayos ma'am, ipaayos. Sige na ma'am, ako na bahala dyan ma'am. Mayroon na sigurong tumingin mga kabuting-ting. Ang sabi kasi sa akin ni kuya ay kapasitor daw ang sira. Kaya kuya? So, wag muna natin tignan. Ito muna ang una natin titignan kung ito ba talaga ang sira. Ayan. Uupo lang tayo at bababa ko lang yung aking toolbox at titistirin natin yan. Ayan. Tayo ko lang yung aking tripod. Yan. Vlogger-vloggeran niya. So ayan, ito yung ating titisterin at siyempre lalabas muna natin yung ating tester. Ano bang brand ito? Sharp? Sharp. Okay. Ayan. Ayan. Parang hindi pala kita, buwang kating. Pwede nga sira nga ito kuya. Yan, mayroon na lang tayong nare-reading na 1.122 microfarad. So ibig sabihin sira nga ito. So ayan, ito ay sira nga talaga ito mga kabuting-ting dahil 11 UF yung nakalagay dito pero may na-reading na lang tayo dito ng 1 UF mahigit. So ito ay sira na. So ayan, bali ito ay ating ililigpit na dahil sira nga yung kapasitor. Pero mayroon akong kapasitor dito mga kabuting-ting at nagkasundo na rin kami sa may-ari na ito ay papalitan ko. Ang ano nito ay ipapalit ko lang nito ay 10 UF lang. Pero ito ay okay. Yan, kung nakita yan 10 UF lang. Pero ito ay bago. Medyo matagal-tagal na tong nakalagay dito sa aking sa aking box kaya medyo madumi. Ayan ang palatandaan na ito ay bago dahil kayo po pa lang ito puputulin. Ayan. So napakaswerte ng binamano natin mga kabuting-ting boss dahil ang problema ay kapasitor lang. So ayan yung washing machine nila. So tayo ay papasok. Shout out nga pala sa'yo boss. Ito ay dalhin muna natin yung ating box. Papasok baka ito ay madikwat. Yan, good morning po ma'am. Shout out sa'yo ma'am. Ayan.
Ayan, tinanggal na nila yung tornilyo. Saan yung tornilyo nito, kuya? May pamilya na siya. Tester lang muna natin itong motor, mga kabutingting. Para tayo ay sigurado na kapasitor lang ba ang sira nito. Yan, tanggalin muna natin ito. Yan, habang ito ay ating tatanggalin, mayroon lang tayong i-shout out. Yan, mega love shout out kay Fix and Review, Joey Rodriguez, Mangiyo, Ricky Makaling ng Guagua, Pampanga, Rina Basa, Pico Parts, Johona, Josh Electrical Vlog. Yan, tanggalin lang natin yung close and wire connector. Yan, patuloy lang tayo dito sa pag-shout out. Yan, mega love shout out, Soktik TV, Rewin Kibral ng Pampanga, Angeles City, Edgardo Dato Jr. Talavera, Edstick TV, Alfredo Kiambao, Edgar Macam, Ray Maglalang. Ang malapit na pesta dito, kuya. So, ito yung motor niya, mga kabutingting. Yan, daming pesta rito sa amin ngayon, mga kabutingting. Basta buwan ng May ay napakaraming pesta. Doon sa home service ko doon sa Tigbaw ay pesta rin doon ngayong 15. At baka gusto nyo sumama sa akin, narinig nyo naman ay inimbita tayo. Ay, ako lang pa yata siguro. Dito naman, mga kabutingting, pag mamista ako dito, marami akong mapupuntahan dahil marami akong kaklase dito. Yan, okay, sa Kulay Asol. Dito naman ay okay din. So ibig sabihin kapasitor nga talaga ang problema, pero parang bago. Asa na yung kuya kapasitor niya, okay? Hindi naman original po. Ito bagong-bago ito, mga kabutingting. Ilang buwan lang nagamit ito, ma'am? Wala pang tuig. Wala pang tuig. Wala pang isang taon. Wala pang tuig. Yan, wala pa daw tuig, mga kabutingting. Ibig sabihin wala pang isang taon. So ayan, ito ay ating ikakabit na. Dahil ito naman, kapasitor lang talaga ang problema. Pero para kasing bagong-bago pa yung kapasitor, pero hindi ko kalain na yun ay sira na. At ito ay babalik lang natin yung close and wire connector. Pasyurtihan lang ang buhay, mga kabutingting. Basta masipag ka maghanap, ay sigurado makakahanap ka talaga. Pero kahapon, yung in-upload ko kagabi, ay medyo nahirapan ako doon sa electric pan na yan. Inaamin ko talaga yan. Kuha lang tayo ng cable tie at para cable tie yung ating itatali dyan. Singil ko naman ito, mga kabutingting, 450 sana, pero pinakasingilan ko talaga nito 550. Pero 450 lang yung sinabi ko. Tapos tumawad naman sila ni boss tsaka si ma'am, 4 lang, pwede na yan. May tubong konti, hindi naman mahirap. So ayan, kahit nakaganyan lang yan, mga kabutingting, ay walang problema yan. Basta ang importante, itong close and wire connector dapat nakaganyan yan, dahil ang purpose nyan ay para hindi mabasa yung mga dugtungan. Saan naman yung tornilyo nito, ma'am? Wala ang tornilyo. Hanap muna ako ng tornilyo, mga kabutingting, ha. So ayan, may tornilyo na ako nakita. So ito ay ating tatakpan na. May extension kayo, ma'am? Subukan natin ito, ma'am. Yan, tornilyo lang natin. Yan. Yan, ito ay sasaksak lang natin, mga kabutingting. Mahirap mga kabutingting, isang kamay lang kasi. Yan. Ikot lang natin yung wash timer. Ayan. At antayin lang natin mag-reverse kung okay ba yung timer. Ayun, okay na. So yun lang ang problema, mga kabutingting, kapasitor. Ito naman daw ay may tumingin na ba? Kakilala lang ninyo, ma'am. Yan, okay na, sir? Okay na po, ma'am? Okay na daw.
So ayan, meron na tayong buhay na mano mga kabuting-ting. Yan, 400. Ha? 50 nga. 450 na eh. Ang bait naman eh, ma'am. Salamat, ma'am. Ano pala pangalan nila, ma'am? Jessa. Ha? Jessa. Ah, sige, ma'am. Sa inyo, sir? Nonet. Nonet, yan. Shout out sa inyo. Yan. Ito mga kabuting-ting, dahil sigurado bitin kayo dito manood, maiksi lang. So, ako ay maghahanap pa ng customer. At continue ko ito kung mayroon pa tayong mahanap na customer. So, ayan mga kabuting-ting. Andito na tayo ngayon sa Mac. At nakahanap din tayo ng customer dito na gagawin. Yan, ito, electric pan naman. So, ito ay ating umpisa na kagad. At wag na tayo magpaligoy-ligoy. Dahil tanghali na. At mainit. Grabe. So, yan. Bali, ito yung gagawin natin. Or nahanap ko mga kabuting-ting. Wall pan na ang LC ay aluminum. So una lang natin gagawin ito, tanggalin lang natin itong kanyang ring. Problema daw nito mga kabuting-ting ay umaandar naman daw kaso humihinto. So pwede rin pala natin itong i-try muna. Yan. Ito ay hindi ko pa trinay. Basta kwento lang nila yon sa may-ari. So saksak ko lang dito yung power cord. Tapos yan, ikutin lang natin sa number 1 at tignan nyo yung LC kung ito ba iikot. Ayan, gumagalaw yung LC, ayan kung nakikita nyo. So ikutin lang natin, medyo maganit. Pero pag mga ganitong klase na electric pan mga kabuting-ting na medyo mabagal at standard ang tatak, pwedeng busing nito ang problema or kanyang kapasitor. Pero kung umaandar naman siya na ito babagal ang pagka pwedeng kapasitor ang problema, pwede rin busing. Kukuha lang ako ng T na 8mm dahil matigas, hugutin yung kanyang tornilyo at parang loose thread. Yan, ikutin nga lang, ayon, maganit nga talaga ito mga kabuting-ting. So ito ay ating baklasin. Yan, tanggalin lang natin tong cover sa motor. At para matanggal mo yan, tanggalin mo lang yung mga tornilyo. Ito ay ginawa ko na ito mga kabuting-ting dati. Ang ginawa ko naman ito dati ay ayaw lang mag-swing. At tingin ko ay ginawan ko lang ito ng paraan yata. Paraang walang hanggan. Ayan, kung nakikita nyo ay tinalian ko lang ito, ginawan ko lang ng paraan. So tanggalin lang natin tong tornilyo sa swing arm. Sunod, luwagan lang natin ito. Tanggalin tuloy. Luwagan lang pala. Pwede rin tanggalin, pwede rin naman luwagan. Sunod, tanggalin lang natin tong mga tornilyo ito, itong 4 na ito. So dito mga kabuting-ting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa mga tornilyo. At kung bago nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabuting-ting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share, at higit sa lahat pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all. So yan nga mga kabuting-ting, bushing nga talaga ang problema nito. Yan, bushing sa likod. Yan o. Malalaman mo kasi kung bushing dahil meron siyang mga, ayan kung nakikita nyo, pag mga ganyang hitsura, bushing sureball yan. At meron siyang groove. Pero dalawa ang papalitan natin ito, bushing sa likod at saka bushing sa harap. So ito ay tanggalin ko muna itong tinali ko. Tinali ko lang ito dahil nabasag yung kanyang gear nito. At pinalitan na rin to ng gear mga kabuting-ting. Pag mga ganito kasing klase na gear, sirain. Uy, di naman
Nagsamok-samok na ka dyan. Yan, tanggalin muna natin tong, nako, naloko na. Okay. Boss, ibalihin na naman ni boss. Kaya nagsamok-samok na ka dyan, boss. So yan, continue tayo dito sa ating ginagawa. At pinalipat ko muna yung tuta, mga kabutingting. Gustong sumali sa ating video. Yan, tanggalin muna natin tong gearbox. Dahil papalitan natin ito ng dalawang busing. Basag talaga. Boss, pwede makahiram ng ano, boss? Yan, kutsilyo. Ito mga kabutingting ay ginawa ko na ito, pero medyo may katagalan na rin. Hiram muna ako ng kutsilyo, mga kabutingting. So ayan, nakahiram na rin tayo ng kutsilyo. So sunod lang natin gagawin nito, mga kabutingting, ay yan, tanggalin lang natin ito or ibuka natin para mapalitan natin ng bushing. So dito pala, mga kabutingting, sa pagbuka mo dyan sa mga nakaklip sa lock sa bushing, kailangan mo ay dandahanin yan para hindi yan maputol. So yan, natanggal na natin. So ito yung bushing. Kuha lang tayo ng bago. So ito yung ipapalit natin. Yan. Tapos langisan lang natin yung foam. Sunod, balik na natin ito. Para hindi ka mahirapan ay gumamit ka ng ganito. Para hindi ka mahirapan sa pagbalik ng bushing or pagpapalit ba. Yan. Para-paraan lang, mga kabutingting. So ayan. Sunod, saka natin ito tutupiin. Yan, para walang kahirap-hirap. So ayan. Sunod, tatanggalin lang natin ito. Yan. Sunod naman ay ito ang papalitan natin. So kung ano yung ginawa ko dito, yun lang din yung gagawin ko dito. Papalitan ko rin ito ng bushing para pantay. At hindi ko na ipapakita yung pagpalit nito. So ayan. Bali nalagyan ko na ng bushing at ito yung bushing na dalawa ang pinalitan ko, yan. So ito ay mga bago na. So sunod lang natin gagawin, itong kanyang shafting ay linisan lang natin yan or lilihain. Pero pagliha mo na malalim na talaga yung kanyang groove ay hindi na pwede yan, mga kabutingting. Magpapalit ka na talaga ng shafting. So ito ay tatry lang natin ito na lihain. Baka kaya pa dahil wala din kasi akong shafting na pamalit nito. Yan, lilihain ko lang at continue ko mamaya pagkatapos ko magliha. Diyan na. So ayan, kung nakikita nyo ay nalinis na at wala pang masyadong groove ito, mga kabutingting. Mayroon man pero hindi pa gaanong kalaliman ba. Yan, kita nyo naman. So ayan ay okay na. Tapos babalik lang natin tong spacer. Kahit wag mo na itong bawasan ng spacer. Kasi kahit yung sa original, maiksi ng konti bahagya dito sa replacement natin na bushing. Ayan ay malaki talaga ang space nito pag ganitong brand na standard. So ito ay ating ibabalik na or i-assemble. Yun lang naman ang nagiging problema nito. At check din natin yung kanyang yung kanyang capacitor dahil tawag niyan, tingin ko ay baka parang may tama rin.
Yan, bago natin ito isalpak, ay lalangisan muna natin. So maniwala kayo sa hindi, itong gamit ko na langis ngayon mga kabutingting ay langis ito ng mantika. Hindi ito langis na tunay. Dahil kahapon, yung in-upload ko kagabi ay naubusan na talaga ako ng langis nun. Kaya ayan naman ay walang problema kahit langis, kahit mantika. Basta wag lang yung gamit, baka mamaya ay mangamoy pinirito yan. Ayan. Sunod, balik lang natin tong 4 na tornilyo. So dito mga kabutingting, sa pagbalik sa 4 na tornilyo ay fast forward lang natin. It's not a game, it's a rich thing. So ayan mga kabutingting, sunod lang natin gagawin nito ay try lang muna natin itong testerin yung kapasitor kung ito ba ay okay pa, dahil duda rin ako dito. Tanggalin lang natin itong tester sa loob. On lang natin ito at silik natin ito sa OL, sa capacitance pala. Masyadong parang hindi kita mga kabutingting. Yan, kita naman yata, masilaw. Nakalagay dito ay 1.7 microfarad. Tingnan natin kung ito ba ay okay pa, dahil original pa naman ito. Yan, ito ay 1.6, mahigit pa. So ito ay good pa ito mga kabutingting. So hindi ko pa ito papalitan. So problema lang nito ay bushing lang. Sunod ay babalik ko lang ito at hindi ko na ipapakita yung pag-ano nito, pagtali. Ito kasi ay nakatali dahil ito ay basag na. Pero ito ay magsiswing pa rin mga kabutingting kahit ito ay basag. So baga para-paraan lang ba. Yan, stipot lang muna kayo dyan at ibabalik ko lang yung kanyang gearbox. So yan mga kabutingting, natalian ko na yung kanyang gearbox. So baga para-paraan lang. So dahil tinalian ko na rin naman yan dati. So ito ay ating balatan lang at ihinang lang natin yung pinutol nating kapasitor. Dapat pala dito ako sa close end wire connector, pero okay lang yan, naputol na eh. Yan, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Yan, fast forward lang ulit natin dito sa paghinang or pagbalik sa kapasitor. Tapos lagyan lang natin itong tube or spaghetti. Ito ay spaghetti ito mga kabutingting, galing ito sa brand ng Asahi. Yan, hinang lang natin dito sa pagkabit sa mga wire sa kapasitor mga kabutingting. Kahit magkabaliktaran yan ay walang problema, hindi yan sasabog. So yan, tapos gaganito lang natin yan para safety ba. Tapos tornilyo lang natin. Ayan, tapos tornilyo na natin yung sa swing arm. Pagka ganitong gearbox mga kabutingting ay napakadali talaga yan mabasag. Yan, asimbol na natin. Yan, lilinisan ko pala muna yung kanyang ito, napakadumi, pati yung screen. So yan, nalinis ko na lahat. So ito ay ating itutornilyo na yung kanyang cover, pangharap na cover sa motor. Yan, dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtornilyo at ganon din sa pagbalik sa kanyang screen at sa pagkabit ng kanyang LEC. It's not a game, it's a rich thing.
So ngayon ay tatry lang natin ito mga kabutingting. Pasensya na dahil wala tayong taga-video. Hinarap ko lang kasi pag doon ko iharap sa maliwanag, hindi nyo makikita. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Patayin ko muna. Yan, ito ay ikutin ko lang dito sa number 1 dahil nakasaksak na yung power cord. So yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Yan ay number 1 pa lang. Yan o. Yan. Tapos ito ay kahit tali-tali yan, kahit nakatali na yung kanyang gearbox, magsiswing pa rin yan. Yan, kung nakikita nyo. So yan ay okay na. So ilagay ko lang yung takip at continue ko mamaya kung ito ay ipa-final testing natin. So ayan mga kabutingting, nasimbol ko na at nalagay ko na yung takip niya dito at very unique yung kanyang knob. Ayan, si kabutingting lang mayroong kanyan. Ditornilyo na pag kanyang pag-ihila mo siya, ito yung hawakan para ayan ay mag-steady. Yan, lagay lang natin sa number 1. Yan ay okay na. Yan, kanina ay halos hindi makaikot. At ito ay nagsiswing din kahit tali-tali na yung gearbox, kung sa baga para-paraan lang. Kung gusto mo siyang i-steady, yan, itaas mo lang. O, di ba? Tapos gusto mo mang i-swing ay bababa mo lang siya. Yan ay number 1 pa lang mga kabutingting. Ayan. Tapos lagay lang natin sa number 2. Yan. Number 3. So ito ay okay na. At dito ko na rin siguro tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung meron ka ditong natutunan, pwede bang pa-like at pa-share, at higit sa lahat kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all mga kabutingting para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Baka isipin nyo namatay, ayan ay nakapatay. Ilagay natin sa number 1. So ayan ay okay na.